Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkakaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo ng ika-24 na linggo sa pangalawang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor, pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin, sumitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Twitter, at iba pang mga social media sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Isama rin natin ang ating intensyon para sa mga naapektuhan ng bagyo, ng baha at ng sunog. Idagdag rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga amin na mahal ko mga kapatid, sa unang sulat ni San Pablo sa taga-Corinto, ipinapahayag kung ano ang tunay na pag-ibig na sa kaulihulihan mananatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Sa ating Ebanghelyo, sinasabi ng ating Panginoon na maitulad ang mga tao ng mga bata na walang naaayos na pagdesisyon, kaya dapat magbago upang mamuhay na tumatalima sa kalooban ng Diyos. Tayo kuminsan ay hindi tayo tumatalima sa kalooban ng Diyos, o dili kaya tayo nagkukulang at nagkasala. Kaya tinipon tayo bilang makaanib ng angkan ng Diyos, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayong makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubahin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha at taga-pamahala ng tanang umiiral. Tunghayin mo kami upang ang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasunahanggan. Amen. Maupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila. At ngayoy ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napalilipat ko ang mga bundok. Ngunit wala naman akong pag-ibig. Wala akong kabuluhan.
Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi nananaghili, nagmamapuri o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil ang kakayahang magsalita sa iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Ang tatlong ito'y nananatili: ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang Panginoon Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Ipagkaloob mo na ang aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asay sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat.
batong bumubuhay. Ang salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ng Panginoon, sa ano ko nga iahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinutugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat napakarito si Juan Bautista na nag-ayuno at hindi uminom ng alak at sinasabi ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang anak ng tao na kumakain at uminom tulad ng iba at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamagitan ng kanyang mga anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa Miyerkules tayo na ika-24 na linggo sa kanang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. At ang ating pong tema ay ang tama na asal sa pag-ibig. Sa salitang Hebreo, dahil ang ating Panginoon ay Hebreo po, ang tamang asal sa kanyang salita ay hitnagot tuba. Ito po ay tamang asal, hitnagot tuba. Pero dahil ang atin po mga pagbasa ay original nakasulat sa Koinoko na Grigo, ito pong tamang asal ay kali semperipura. Ang tama na asal, ang tama na gawain. Kaya nasalin sa Latin na mores bonus, ang ugali na mabuti. At ang ugali na mabuti ay siyempre nabubuhay sa pag-ibig. Sa salitang Hebreo, ang pag-ibig ay ahava. At ang ahava, ang root word po dito ay ang salitang hab. Ang hab, ibig sabihin ay bukas. Kapag tayo umibig, bukas tayo sa kabutihan, bukas tayo sa Diyos, bukas tayo sa ating kapwa-tao na may kabutihan. Kaya ahava. Pero dahil ang ating mga pagbasa ay nasa Koinoko na Grigo, ang ginagamit po dito sa ating unang pagbasa. Sa unang sulat ni San Pablo sa Korinto, Kapitulo 12, verso 31 hanggang Kapitulo 13, verso 13, ay ang salitang agape. Agape, dalisay at tunay na pag-ibig. Marami pong salita kasi sa Grego tungkol sa pag-ibig. Philia na ordinaryo na pagmamahal, eros, pag-ibig na may hinanais,
pragma, yung pag-ibig na niinintay na may gawa, storge na pag-ibig na tinutulad mo ang isang tao na bahagi ng pamilya, at ang panglima at pinakadakila sa lahat, sa tunay na wagas na pag-ibig, agape. At ito yung ginagamit sa ating unang pagbasa. Na sa versikulo 4, kapitulo 13 sa sulat ni San Pablo, ay maganda po ang pagkasulat at ang sinasabi, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Matiyaga at magandang loob. Kaya nga, tama lang na ang mabuting gawa, ang mabuting asal, ay ang pag-ibig. Tayo po'y makikilala na tunay na Kristiyano at tunay na makidiyos kapag tayo nabuhay sa pag-ibig. Ang mga taong nagmumura at naglapastangan ng kapwa at hindi ginagalang ang kanilang karapatang pantao, ang mga tao na tumitingin lang sa kanilang ganansya at kung ano ang kanilang tinatawag na halaga sa material na bagay o pera lang, ay wala pong tama na asal, wala rin pong pag-ibig. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay handang magsakripisyo at handang tatanggap sa iba dahil ang ahaba nga, ang root word ay hab, bukas. Pagbukas sa ating buong sarili upang ating matanggap ng buong buo ang ating kapwa-tao. Lalo na pag itong ating tanggapin ay ang Diyos na siya yung magiging sentro ng pag-ibig. Pakisabi sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos, dapat mamuhay rin tayo na may ahaba, agape. Pagkasalin po dito sa Latin, na nasalin po sa Latin ng ating unang pagbasa, ang unang sulat ni San Pablo sa Corinto, kapitulo 13, versikulo 4, ang salitang agape ay nagiging caritas. Ang caritas ay hindi gaanong nasalin na ang agape ay tunay, dalisay na pag-ibig. At ang tunay at dalisay ng pag-ibig ay dapat may tama na disposisyon. Hindi ba tulad ng isang bata? Kaya sa ating ebanghelyo nga ni San Lucas, kapitulo 7, verso 31 hanggang 35, sinabi natin, Panginoon, paano ba maitulad ang mga tao sa ngayon? Para lang silang bata na walang matamang iniisip. Dahil, gaya ng mga bata naglalaro, nagpatutog tayo ng masaya, dapat sasayaw kayo. At tayo'y nanambitan, dapat mag-iyakan tayo. Pero ang pag-iisip nila ay isip bata na kuminsan ay hindi tama. Kaya dumating si San Juan Bautista, ating patron. Napakaganda ang kanyang buhay dahil siya ay nagkaroon ng disiplina, hindi siya naglalasing, siya ay nag-ayuno. Ang sabi ng mga Hudyo, lalo na mga Persiyo at Iskriba, inalihan ng demonyo kay ganyan. Dumating ang Panginoon na nakibagay sa tao. Upang makibagay sa tao, pupunta siya kung saan at anong pagkain ng mga tao. Siyempre, kakain siya doon. Anong sabi ng mga tao? Itong taong ito, matakaw. Ayan, naglasingan, kasama mga makasalanan. Ibig sabihin, wala ng tama na pag-iisip. Gagawa ka ng pagkontrol sa sarili para sa Diyos, iba pa rin ang tingin ng mga Parisiyo, mga Iskriba, mga Sadusiyo. At kung ikaw naman ay makibagay sa tao, makikain sa kanila, siyempre may inuman yan kuminsan, kahit kunti lang pag-inom, ano yan, matakaw yan, lasinggero yan. Parang hindi na po tama. Kailangan kapag tayo may ahaba, bukas tayo sa ating kapwa-tao, natanggapin kahit sino man sila. Kaya matiyaga at may magandang loob. Kaya sinasabi nga ni San Pablo, noon parang bata kayo noon, pero kapag ka hindi na bata, dapat maging may pag-iisip na rin ng matanda na ang tunay na pagtanggap ng ating kapwa-tao ay pagtanggap ng buong buo.
ang paggalang o ang pagrespeto. Ang tunay na pag-ibig, dapat may respeto at may paggalang. Kaya sa loob ng mga tahanan, dapat ang mga magulang irespeto ng mga anak. At ang mga magulang irespeto din ang karapatang pantao ng kanilang mga anak. Hindi dahil sila ay magulang, basta gusto nilang parusahan yung kanilang mga anak, parusahan na lang. O dili kaya pabayaan ng kanilang mga anak, o sige, manood lang kayo ng TV. O dili kaya, itong cellphone, dyan lang kayo maglaro. At dahil doon, ang nagiging mga magulang sa mga bata ngayon, ang kanilang telebisyon at ang kanilang cellphone. At kuminsan hindi na nag-aaral, naglalaro na lang. Dahil wala na ang mga magulang. Dahil pasaway din ang mga magulang. Dahil kulang sa pag-ibig. At anong ginagawa ng mga magulang? Doon na lang nagmarites. At yung mga lalaki, nagsugal o nagglog-glog o dili kaya nagdroga o kung anumang bisyo, wala na sa tamang mga ginagawa. Kailangan kung kayo mga magulang, tama ang inyong ginagawa, responsable ng mga magulang. At kung kayo ay isang bahagi ng isang mga grupo o komunidad, tama ang ginagawa. At kung kayo ay naglingkod, dapat may pagmamahal. O dili kayo kapag kayo nasa pamalaan, tama, hindi kayo mangurakot. Huwag lang na maghanda kayo na mag-eleksyon at dahil mag-eleksyon, ang tinitingnan mo kung paano kayo magkaroon ng pera para bayaran o bilhin ang mga boto. Hindi po dapat tama. Kuminsan ang tinitingnan natin ay ang pangsarili nating interest. Kinakailangan natin na mamuhay sa pag-ibig na ang Diyos, ang siyang tunay na modelo ng pag-ibig. Tingnan niyo ang ating Panginoong Hesus. Dahil umiibig ng tunay, nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Tayo rin ay tapatan natin ang pag-ibig ng Diyos na handa tayong mag-alay. Dahil sinasabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 15, verso 3, wala nang pinakadakila na may pag-ibig liban sa taong nag-alay ng kanyang buhay. Kaya sa huli-hulihan, sinasabi ni San Pablo sa unang sulat sa taga-Korinto, Kapitulo 13, verso 13, sa kahuli-hulihay, ito ang manatili. Ang pag-asa, ang panampalataya at ang pag-ibig, ngunit ang pinakadakila ay pag-ibig. Kaya dapat mamuhay tayo sa pag-ibig. Yung gustong mamuhay sa pag-ibig, lihit sa lahat pag-ibig sa Diyos sa kapwa, pumalakpak ng malakas upang ang ating Panginoon ay ibigin nating tunay at tayo rin ay magkaroon ng pagmamahal. Ang buhay na may pagmamahal ay buhay na nakalaan sa Diyos. Kahit anumang kaordinaryong ating ginagawa, ayon pa ni Santa Teresita Niño Jesus, kapag ka may pag-ibig, ito ay espesyal na. Amen? Purihin natin Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, ipinahayag ng mga propita ang pagdating ng ating mananakop sa pamagitan ng pagpapahayag ng pagsisisi sa mga kasalanan. Ipinapahayag ni Juan Bautista ang kanyang pagdating sa diwa ng pagsisisi. Manalangin tayo sa tulong ng Diyos. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway patuloy pang umunlad at higit pang humikayat sa mga sumasampalataya sa maluwalhating hapag ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mayayaman at dukha naway hindi umiwas sa hamon ng kaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayo naway tumugon ng may katapatan sa tawag ng pagbabalik loob. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig.
Lahat tayo naway magtalaga ng ating sarili sa gawaing pangkaharian. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga yumao, naway mabuhay sa tahanan ng Panginoon at magbunyi sa pagnambuhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Kaibigan ng mga makasalanan, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa tahimik idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, inaanyahan mo kami upang makapiling ka sa iyong kaharian. Ngayong nalangin kami para sa iba, tulungan mo kaming maisama sila sa pag-nainihanda ng anak na si Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, mauin mong dinggin ang aming pitahaya at paunlakan mo ang paghahaing aming inihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapangyarihan tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at ang kanang loob ang tayo ni kamot pinangasiwa sa san sinukob. Sangad mong sa iwas ng lubos ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod sa iyong pagiling pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa namang hel si siya awit ng papuri siyang pay sa kalangitan kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan ng Espiritu ng banal na makalob na ito pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamen. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay,
Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak kahit naalay namin sa iyo. Ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlahin may pag-asang sila muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya ang San Jose, kaisa ang mga apostol ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, magaling na utos, sa turo ng Isus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng paypaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
mangamba. Di ka nag-isa, sasamahan kita. Saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Mahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos. Tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, hindi ka nag-isa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Mahal kita. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral, kundi ang bunga ng pagdiriwang ang laging mamayani sa amin. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno, kay mga narito sa loob at sa labas ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform,
at nakuspusting sa iba't ibang paraan naway ang inyong panalangin ay ringgin ng Pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangailangan. Salamat po sa iyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik-liglig at nag-uumapaw. Pag-ibig ay siyang tama na pumuhay para sa Panginoon. Magmahalan tayo sa pangalan ng Panginoon. Ngayon po ang basbas, mangyari po lamang itas bagya, mga ibagay na paspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihaig po sa krus ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kailangan ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may itang naloob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga talamang imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Basbasan ang may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon nito na may maalan ng pangako ng sa binyag na ikaw ay ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipindog ka namin para namin buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Pag-krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,